Hi guys, so for today's update, kahit wala namang nonsense sa buhay ko, mag-update na lang din ako, char! So ayun na nga, dahil wala naman kaming work from job ngayon, naisipan kong i-grab yung opportunity na kumatok. May nag-alok sa akin mag-alaga ng atab. Syempre, dahil hindi ako marunong, kinuha ko pa rin yung offer. Tapos pinasa ko yung trabaho kay Ninang Thea. Akala ko basta may nakasubong purifier sa bibig ng bata, okay na, hindi pala. Sayang naman kasi yung sahod. Hulaan yung magkano sahod namin dito. 3 hours lang naman to, pero yung pagod ko pang isang linggo, partida. Si Ninang Thea palaging nag-aalaga dito. Sabi ko na lang kay Mine, para unfair, hati kami sa pag-aalaga. Ako runner niya pag nauuhaw siya, tapos ako rin taga-timpla ng gatas. Ay, shocking, hindi pala tinitimpla ang gatas ng ina. Pinagtawanan tuloy ako ng bata. Halatang walang alam sa pag-aalaga. Ang fashion ko kasi magluto at kumain lang sa lamesa. Pero this time magpiprepare naman ako ng tinunaw na gatas ng ina sa tubig galing alulod ng kapitbahay. Matrabaho pala to. Pagtapos mo pang isalin sa bote, ibababad pa pala sa maligamgam na water bago ipainom. Samantalang dati ang gawain ko yung beer, ibababad ko sa yelo para mas sumarap kapag iniinom. Tapos sabayan mo ng masarap na pulutan, tapos kanin. Ay, food trip na lang ginawa. Anyway, na-pressured ako. Ang tagal pala ng preparation nito. Gutom na yung pamangkin ko. Wow! Uy, ang sarap. Oh, wow. Kawawa naman. Grabe naman. Akala ko makakapag-rest in peace na ako dahil nagawa ko na yung duties and responsibilities ko. Abay, ginawa pa akong holder ng bote at taga-burp sa batang are. Sa totoo lang, takot talaga ako magbuhat ng baby, pero wala naman magaling agad. Lahat natututunan, kailangan lang makasanayan. Abay, siya naguntog ng ulo, siya din ang umiyak, natulala tuloy siya, nagsisisi siguro siya bakit ako naging dada niya. Kaya naman pala tahimik siya, nagpo-focus pala mag-produce ng peanut butter sa pampers niya. Syempre, hindi kompletong experience pag walang ganitong eksena. Di ko alam bakit inaaliw-aliw ko siya kahit di naman siya natutuwa at mukha na akong tanga. Ang totoo, pinapatagal ko lang talaga, nagbabaka sakali dumating na yung mga magulang niya. Ito pa naman yung pinaka-iniiwasan kong part ng pag-aalaga. Bakit kasi ngayon pa? Pwede naman kasi mamaya mo na ilabas pag dumating na sila. Eh, dumating na si Lola, akala ko makakaligtas na ako, sumilip lang pala. Di ko talaga ma-imagine yung itsura. Parang ayaw ko nang kumain ng kare-kare, kaya pinasa ko na lang kay Ninang Thea. Hindi na ako makahinga, parang kailangan ko munang magmerienda, pero mas kailangan ng katuwang ni Ninang Thea, kaya sinamahan ko na lang siya. Usapan, palit diaper lang, pero dahil masipag si Ninang, pati damit pinalitan. Hindi naman daw kami maglalaban yan, pero depende magkano bigayan. Wala pang isang araw to, pero yung pagod ko, para kung nagtrabaho ng isang linggo, dalawa pa kami ni Ninang Thea dito. Paano pa kaya yung mga walang katuwang sa pag-aalaga? All set na, nalinisan na yung bata, papatulogin na lang habang inihintay yung mga magulang niya. Ito na nga pala yung sahod namin, kaya sisibat na. Mabantay ng bata dito. Uy, yung ginagawa mo dyan, Do. Ano ko nga ako eh. Ano tayo? Grabe ka. Kala ko magbabantay ka. Ha? Kala ko magbabantay ka. Hindi naman na sila. Alam mo na. Ano yung parents knows best? Parang may hidden agenda ka lang, ha? Okay na, bayad na tayo eh. Kaya na tayo. Mayo ka.